Dumadagundong ang malalakas na katok sa pinto, halos mawasak ang manipis na kahoy na nag-iisang harang ni Alena sa mundo sa labas. Hoy, Alena Reyes! Lumabas ka dyan! Alam naming nandyan ka lang. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumigaw. Boses na pamilyar na sa kanya sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Ang nanay mong may sakit, baka gusto mo nang isipin kung saan siya pupulutin kapag pinalayas namin kayo sa bahay na to. Bayaran niyo ang utang niyo. Napapikit ng mariin si Ara. Nakasandal siya sa likod ng pinto, ang buong katawan ay nanginginig. Ang bawat katok ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang bawat salita ay parang asidong tumutunaw sa natitira niyang pag-asa. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang mga pader ng kanilang munting bahay, dinadaganan siya, sinasakal. Nang sa wakas ay tumigil ang mga katok at marinig niya ang papalayong yabag ng mga batingaw na yon, saka lang siya nakahinga. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang likod ay nakasandal pa rin sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang uminit. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sariling humikbi ng walang tunog. Bumalik sa isip niya ang sinabi ng doktor kaninang umaga lang. Ang amoy ng ospital, ang puting uniforme ng doktor, at ang mga salitang humatol sa kanilang kapalaran. I'm sorry, Na Reyes, sabi ng doktor na may pagod sa mga mata. The treatments aren't working as we'd hope. We need to rely a more aggressive approach for your mother, but it will be very costly. And about your current bill, kailangan na po itong masettle sa lalong madaling panahon. Ang halaga. Ang halagang binanggit ng doktor ay parang isang malaking bato na ipinatong sa kanyang dibdib. 500,000 pesos. Saan sa lupa siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya bilang isang simpleng sekretarya sa isang maliit na kumpanya sa Laguna ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na gastos at sa mga gamot ni Nanay Teresita. Ang utang sa ospital, ang utang sa mga taong kumakatok sa pinto nila, lahat ay nagpapatong-patong. Tumingin siya sa maliit na altar sa isang sulok, sa nakangiting litrato ng kanyang ina. Nay, anong gagawin ko? Bulong niya sa hangin. Paano kita ililigtas? Ilang oras siyang nakaupo lang doon, tulala, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng gripo sa kusina at ang mabilis na kabog ng sarili niyang puso. Nang biglang may kumatok ulit. Pero iba na ngayon. Mahina lang. Magalang. 3 sunod-sunod na katok. Natigilan si Ara. Ang takot ay bumalik pero may kasamang pagtataka. Hindi ganoon kumatok ang mga naniningil. Maingat siyang tumayo at sumilip sa maliit na butas ng kanilang bintana. Isang makintab na itim na kotse ang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Isang kotseng hindi nababagay sa kanilang simpleng kalye. Sa labas ng pinto, isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo. Mukha itong abogado. Nanginginig ang kamay na binuksan ni Ara ang pinto ng bahagya. Enda Alena Reyes, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay formal at walang emosyon. Tumango lang si Ara. My name is Attorney De La Cruz, pagpapakilala nito, sabay abot ng isang business card. I represent a client who heard about your situation. He wants to offer a solution. Kumunot ang noo ni Ara. Solution? Anong solution? Sino ang client nyo? He prefers to remain anonymous for now, sagot ng abogado, hindi pinapansin ang kanyang tanong. But he is willing to pay for all of your mother's medical expenses and settle all your debts. Natigilan si Ara. Pakiramdam niya ay mali ang kanyang narinig. Lahat? Bakit? Anong kapalit? Alam niyang walang bagay sa mundo na libre. Ngumiti ng bahagya ang abogado, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. That is something my client wants to discuss with you in person. If you agree, I can take you to him right now. Pag-asa. Isang maliit, delikadong sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ara. Kahit gaano ito kaimposible, kahit gaano ito kapanganib, kailangan niyang kumapit dito. Ito na lang ang meron siya. Sasama ko, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ang biyahe papuntang Makati ay parang isang panaginip. Mula sa pamilyar na mga tanawin ng Laguna, pumasok sila sa isang mundo ng nagtataasang mga gusali na gawa sa salamin at bakal. Huminto sila sa harap ng pinakamatayog na gusali sa lahat, ang Alcazar Holdings Tower.
Nanginig ang mga tuhod ni Ara habang sinusundan niya ang abogado papasok sa malamig na lobby, pataas sa isang private elevator, hanggang sa pinakatuktok ng gusali. Pumasok sila sa isang opisina na mas malaki pa sa buong bahay nila. Ang isang pader ay purong salamin at mula roon, tanaw ang buong syudad. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy, isang lalaki ang nakaupo. Nakatalikod dito sa kanila, nakatingin sa labas ng bintana. "Sir, she's here," sabi ni Attorney De La Cruz. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. At doon, nakita ni Ara ang lalaking magiging simula at katapusan ng lahat. Si Miguel Alcazar. Nakita na niya ang mukha nito sa mga business magazine. Mas bata, mas gwapo, at mas malamig sa personal. Hindi siya tiningnan ni Miguel. Ang mga mata nito ay nakatutok sa mga papeles sa kanyang mesa. "Sit," utos nito. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig ng gusali. Naupo si Ara sa silyang nasa harap ng mesa. Inilapag ni Attorney De La Cruz ang isang makapal na folder sa mesa. "Let's get straight to the point, Ina Reyes," sabi ni Miguel, hindi pa rin inaalis ang tingin sa binabasa. "I need and hear. A child to carry the Alcazar name. You need money. I will provide for all your financial needs. In exchange, you will carry and my child." Parang binuhusan ng nagyelong tubig si Ara. "Manganganak para sa inyo. It's a surrogacy contract. Everything is detailed there," sabi ni Miguel, itinuturo ang folder gamit ang kanyang ballpen. "You will live here, in one of LA properties. You will be monitored. After you give birth to a healthy child, you will receive a substantial amount of money, enough to live comfortably for the rest of your life. Then, you will disappear." Binuklat ni Ara ang kontrata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang paningin, pero isang numero ang malinaw na malinaw, ang halaga na nakasulat sa kontrata. Ang eksaktong halaga para mailigtas ang kanyang ina. "This is a business transaction, Ina Reyes. Nothing more, nothing less," patuloy ni Miguel. "No emotions involved. Do you understand?" Tumingin si Ara sa mukha ng lalaki. Ngayon lang ito tumingin sa kanya, at sa mga mata nito, wala siyang nakitang kahit anong awa o simpatya. Tanging lamig. Isang nakakakilabot na lamig. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang mga singil sa ospital, ang mga banta ng mga maniningil. Wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Naramdaman niya ang titig ni Miguel sa bawat galaw niya. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at iniisip ang ngiti ng kanyang ina. At pagkatapos, sa ilalim ng malamig na tingin ng si Miguel Alcazar, nilagdaan ni Elena Reyes ang kasunduang magbebenta ng kanyang katawan at magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nang mailapag niya ang ballpen, kinuha ni Miguel ang kontrata at sinuri ito. Tumango ito, tila kontento na. Tumayo siya at lumakad palapit sa bintana, muling tinalikuran si Ara. Natahimik ang buong silid. Nagsimula nang tumayo si Ara, iniisip na tapos na ang lahat. Ngunit bago pa siya makahakbang, nagsalita si Miguel, ang boses ay mababa at puno ng otoridad. "Mula sa oras na ito, hindi ka na si Elena Reyes." Natigilan si Ara. "Ikaw ay isang asset ng Alcazar Corporation," patuloy nito, hindi pa rin lumilingon. "Welcome to your hell." Ang penthouse ni Miguel Alcazar ay hindi isang tirahan, isa itong malamig na monumento ng kapangyarihan. Pagpasok pa lang ni Ara, ang unang bumati sa kanya ay hindi isang tao, kundi ang alinggaw ng sarili niyang mga yabag sa nagniningning na sahig na marmol. Ang lahat ay perpekto, malinis, at walang buhay. Ang mga sofa ay kulay abo, ang mga pader ay puti, at ang mga dekorasyon ay gawa sa salamin at metal. Walang kahit isang litrato ng pamilya, walang magulong unan, walang bakas ng isang taong tunay na nakatira dito. Para siyang pumasok sa loob ng isang mamahaling magazine. "Welcome to your new residence, Emma Reyes." Isang matigas na boses ang pumutol sa kanyang pagkamangha. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng plansadong uniforme, ang sumalubong sa kanya. Ang buhok nito ay nakapusod ng mahigpit, at ang kanyang mukha ay kasing seryoso ng isang hukom. "Ako si Iris Garcia, ang head housekeeper," pagpapakilala nito. "Ako ang mamamahala sa lahat ng iyong pangangailangan habang narito ka." May idinuldol itong isang folder sa kamay ni Ara. "Nariyan ang iyong schedule.
Ang oras ng iyong pagkain, pag-inom ng bitamina, ehersisyo, at check-up. Kailangan mong sundin ang lahat ng iyan ng walang palya. Bawal kang lumabas ng unit na ito nang walang pahintulot mula kay Sir Miguel. Ang cellphone mo ay para lamang sa pakikipag-usap sa iyong ina. Lahat ng tawag ay imo-monitor. Napatitig si Ara sa babae. Hindi ito mga panuntunan. Ito ay mga batas ng isang bilangguan. Ang huling sinabi ni Miguel sa opisina ay umalinggaw sa kanyang isip, "Welcome to your hell." Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi ito impyerno ng apoy at pagdurusa, kundi impyerno ng katahimikan at pag-isa. Naiintindihan mo ba, Ina Reyes? Tanong ni Elrea Garcia, tinaasan siya ng kilay. Tumango lang si Ara, naramdaman niya ang pagbuo ng isang bukol sa kanyang lalamunan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mahabang, walang katapusang panaginip. Gigising si Ara sa umaga, kakain mag-isa sa isang napakalaking dining table, at maglalakad-lakad sa loob ng penthouse na parang isang multo. Sinusubukan niyang basahin ang mga libro sa malawak na library, pero ang kanyang isip ay laging lumilipad pabalik sa Laguna, sa kanyang ina. Si Miguel Alcazar ay halos hindi niya nakikita. Aalis ito bago pa man siya magising at darating kapag gabi na. Kapag nagkasalubong sila sa pasilyo, para lang siyang hangin na hindi nito nakikita. Isang asset. Isang kontrata. Hindi isang tao. Isang gabi, hindi makatulog si Ara. Ang katahimikan ng lugar ay nakakabingi. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang silid at nagpunta sa malawak na sala. Doon, sa may salaming pader na tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, natanaw niya si Miguel. Nakatayo ito sa balkonahe, nakatalikod sa kanya. Hawak nito ang isang baso ng alak. Hindi ito ang na walang emosyon na nakikita niya sa umaga. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakakuba, at sa liwanag ng buwan, nakita ni Ara ang isang uri ng kalungkutan sa postura nito. Isang kalungkutan na hindi niya inaasahan. Nakatayo lang siya roon, nagmamasid mula sa dilim. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang si Sir Miguel Alcazar, kundi bilang isang taong mukhang pasandin ang buong mundo. Nagtataka siya kung ano ang iniisip nito. Katulad din kaya niya, nakakaramdam din ito ng matinding pag-iisa sa gitna ng lahat ng karangyaan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid bago pa siya nito mapansin. Kinabukasan, habang nagdadala siya ng isang tray ng prutas mula sa kusina, natisod siya sa dulo ng isang mamahaling carpet. Nawalan siya ng balanse. Ang tray, kasama ang lahat ng prutas, ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Ano ba yan? Mabilis na lumitaw si Elres Garcia, ang mga matay nanlilisik. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Alam mo ba kung magkano ang carpet na yan? Hindi natapos ng ginang ang sasabihin. Mula sa kung saan, lumitaw si Miguel, bihis na para sa opisina. Hindi ito nagsalita. Tiningnan lang nito si Elres Garcia, isang tingin na sapat na para patahimikin ang sinuman. Pagkatapos ay lumingon ito sa mga katulong na nagmamadaling lumapit. Isang senyas lang mula sa kamay nito at nagsimula na silang maglinis. Yumuko si Ara, nanginginig habang pinupulot ang isang gumulong na mansanas. Nahihiya siya. Gusto na niyang maging invisible. Nang akma na siyang tatayo, nakita niya ang isang peres ng mamahaling leather shoes na huminto sa harap niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo roon si Miguel. Mag-ingat ka, sabi nito sa isang boses na walang emosyon, kasing flat ng dati. Pagkatapos, tumalikod na ito at naglakad paalis na parang walang nangyari. Naiwan si Ara na nakaluhod sa sahig, hawak ang mansanas. Gulat. Nag-etyo sa isip niya ang dalawang salitang iyon. Mag-ingat ka. Iyon ang unang pagkakataon na kinausap siya nito mula noong nasa opisina sila. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nakita siya nito bilang isang tao. Ang maliit na butil ng kabaitan na iyon, kahit gaano pa kalamig ang pagkakasabi, ay isang sinag ng liwanag sa madilim niyang hawla. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang ina. Sinigurado niyang masaya ang tono ng kanyang boses. Nay, kamusta po kayo? Ara, anak. Mabuti naman ako. Inaasikaso ako ng mga nurse dito. Salamat sa Diyos at nakakuha ka ng magandang trabaho dyan sa Maynila. Ang bait ng amo mo, anak, para tulungan tayo ng ganito. Naramdaman ni Ara ang paninikip ng kanyang dibdib. Opo, Nay. Mabait po siya. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Maganda po ang tinitirhan ko.
Isang kasinungalingan. Isang magandang kasinungalingan para protektahan ang kanyang ina. Pagkatapos ng tawag, niyakap niya ang unan at doon umiyak ng tahimik. Makalipas ang ilang araw, para may magawa, nagpasya si Ara na ayusin ang mga libro sa library ni Miguel. Libo-libo ang mga ito, karamihan ay tungkol sa negosyo at batas. Habang abala siya sa pag-aayos, biglang tumunog ang doorbell ng penthouse. Nagulat siya. Walang sinuman ang basta-basta dumarating doon. Tiningnan niya si Elres Garcia, pero abala ito sa kabilang dulo ng unit. Nag-aalangan man, naglakad si Ara papunta sa pinto. Siguro ay delivery lang. Binuksan niya ang pinto. Ang babaeng nakatayo sa labas ay parang isang diwata na bumaba mula sa langit. Perpekto ang ayos, suot ang isang mamahaling bestida, at may kumpiyansang hindi mo maipaliwanag. Maganda ito, isang uri ng ganda na nakak-intimidates. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, na may bahagyang pagtaas ng isang kilay. Isang tingin na puno ng paghamak, na para bang si Ara ay isang uri ng dumi na nakadikit sa pinto. Sino ka? Tanong ng babae, ang boses ay matamis ngunit may talim. At anong ginagawa mo sa bahay ng fayan ko? Nasa kalagitnaan si Miguel ng pagpirma sa isang multimilyong kontrata nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Elres Garcia. Sir, may bisita po kayo. Enla Katrina Imperial. Napatigil ang kamay ni Miguel sa ere. Ang dulo ng kanyang mamahaling ballpen ay dumikit sa papel, lumikha ng isang maliit na tuldok ng itim na tinta. Katrina. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa nakaraan. Ang pagbabalik nito ay hindi sorpresa. Nabasa niya sa mga balita na bumalik na ito ng Pilipinas. Ang sorpresa ay ang katapangan nitong basta na lang sumulpot sa kanyang pintuan. Cancel ang next meeting, malamig niyang utos sa kanyang sekretarya sa intercom. Hindi niya ipinakita ang bahagyang pagkainis na gumuhit sa kanyang isipan. Habang paakyat ang elevator papunta sa penthouse, bumalik sa kanya ang isang alaala. Hindi ang masasayang araw nila, kundi ang huling pag-uusap nila. Isang linggo pagkatapos ng aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Nakahiga siya sa kama ng ospital, basag ang katawan at kaluluwa, at sinabi nito sa kanya, I can't do this, Migs. I have career to think about in New York. I need to go. Iniwan siya nito noong panahong siya ay wasak at wala ng halaga sa mata ng mundo. At ngayong muli siyang nasa tuktok, babalik ito na parang walang nangyari. Alam na alam ni Miguel ang laro. Hindi pag-ibig ang habol ni Katrina, kundi kapangyarihan. Ang pangalang Alcazar. Pagbukas ng pinto ng elevator, ang eksenang bumungad sa kanya ay ang inaasahan niya. Si Katrina, nakatayo sa gitna ng sala na parabang pag-aari niya ang lugar, at sa isang tabi, si Ara, nakatayo malapit sa library, mukhang isang usa na nasukol ng isang mga ngaso. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata ni Ara. Migs, darling, malambing na bati ni Katrina, mabilis na lumapit at kumapit sa braso niya. Ang pabango nito ay pareho pa rin, matapang at nangingibabaw. I missed you so much. Hindi gumanti ng yakap si Miguel. Nanatili siyang diretsyo, ang mga mata ay sandaling napako kay Ara bago bumaling kay Katrina. What are you doing here, Katrina? What kind of welcome is that? Tumawa si Katrina, kahit halatang nasaktan sa lamig niya. Just wanted to see you. To see our place. Hindi pa rin nagbabago. Hindi ito ating lugar, gusto sanang itama ni Miguel, pero pinili niyang manahimik. Ang tingin ni Katrina ay muling napunta kay Ara. You haven't introduced me to your new staff, sabi nito, ang bawat salita ay may diin. Nakita ni Miguel kung paano napayuko si Ara, tila gustong lamunin ng lupa. Isang bagay sa loob niya ang kumirot. Inis. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin ni Katrina kay Ara. She's Ara, simpleng sagot ni Miguel. She's staying here. Oh, sabi lang ni Katrina, puno ng kahulugan. Well, I'm staying for dinner. I'm sure your guest wouldn't mind setting another plate. Iyon ay isang utos, hindi isang pakiusap. Napabuntong hininga si Miguel sa isip. Alam niyang hindi aalis si Katrina hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Si Katrina ang nagsalita ng nagsalita, tungkol sa kanyang tagumpay sa ibang bansa, sa mga kilala niyang tao, sa mga plano niya ngayong nagbalik na siya. Si Miguel ay halos hindi kumikibo, sumasagot lang ng isa o dalawang salita.
Si Ara naman ay tahimik lang na kumakain, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Pero ramdam ni Miguel ang tensyon sa katawan nito. So, Ara, biglang sabi ni Katrina, ibinabaling ang atensyon sa babaeng kanina pa niya gustong tusukin. Saan ka nga ulit galing? Laguna, right? Mahirap ba ang buhay doon? I can't imagine living outside the city. Napatigil sa pagsubo si Ara. Okay lang po, mahina niyang sagot. Hindi pa kontento, nagpatuloy si Katrina. At ano ang trabaho mo dito? Personal assistant ka ba ni Migs? Tagaluto? O baka naman tagamasahe? Nakita ni Miguel ang bahagyang panginginig ng kamay ni Ara na nakapatong sa kanyang kandungan. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito dahil sa hiya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, kumukulo ang dugo niya. Ang babaeng ito, si Ara, ay isang kontrata. Isang kasangkapan. Isang asset. Iyon ang sinabi niya sa sarili. Pero habang pinapanood niya itong yurakan ni Katrina, ibang damdamin ang nanaig. Isang damdaming maprotekta. Ito ang babaeng magdadala ng kanyang anak. Ito ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. At walang sinuman ang may karapatang apihin ito sa loob ng sarili niyang pamamahay. Katrina. Ang boses ni Miguel ay mababa ngunit matalas, sapat na para putulin ang anumang sasabihin pa nito. Natahimik ang lahat. Maging ang mga kubyertos ay tila tumigil sa paggalaw. That's enough, sabi ni Miguel, ang mga mata ay malamig na nakatitig kay Katrina. Nakita niya ang gulat sa mukha nito. Hindi nito inaasahan na ipagtatanggol niya ang isang staff. She is no guest, mariing sabi ni Miguel. Treat her with respect. Nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. Napalitan nito ng isang mapanuyang ekspresyon. Guest, ulit nito, ang boses ay puno ng lason. O baka naman ang surrogate na binayaran mo para magdala ng anak mo, Migs? Ang tanong ay parang bombang sumabog sa gitna ng kanilang hapagkainan. Isang direktang hamon. Isang pagbubunyag ng sikretong dapat ay sa kanila lang. Tumingin si Miguel kay Ara. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata nito. Putlang-putla ito. Sa isang iglap, kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niyang ilayo si Ara sa bangis ni Katrina. Hindi niya sinagot ang tanong. Bagkus, binaliwala niya si Katrina na parang hindi ito nagsalita. Ang buo niyang atensyon ay ibinaling niya kay Ara. Ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig na maskara, ang kanyang boses ay naging purong otoridad. Umakyat ka na sa kwarto mo, Ara. Isang utos. Malamig at walang emosyon. Ngunit sa ilalim ng lamig na iyon, kung titingnan lang ni Ara ng mas malapitan ang kanyang mga mata, makikita nito ang isang kumikislap na apoy, isang apoy ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng kaharap nila. Ngunit ang nakita lang ni Ara ay ang utos, ang pagtataboy. Mabilis itong tumayo, yumuko, at halos takbuhin ang hagdanan paakyat, iniwan silang dalawa ni Katrina sa nakabibinging katahimikan. Ang puting silid ng klinika ay malamig at amoy gamot. Nakaupo si Ara sa examining table, ang manipis na papel sa ilalim niya ay lumilikha ng bahagyang kaluskos sa bawat paghinga niya. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Miguel Alcazar, ang kanyang mukha ay kasing impersonal ng mga medikal na kagamitan sa paligid. Ito na ang araw ng kumpirmasyon. Okay, na Reyes, let's take a look, sabi ng doktora, isang may edad na babaeng may mabait na ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakabawas sa kaba na nararamdaman ni Ara. Naramdaman ni Ara ang malamig na gel sa kanyang tiyan, at pagkatapos ay ang pagdulas ng transducer. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa itim at puting imahe sa monitor. Isang maliit, kumukurap na tuldok sa gitna ng kadiliman. At pagkatapos ay narinig niya ito. Dugdog. 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 Isang mabilis, malakas at buhay na tunog. Ang tibok ng puso. Sa isang iglap nawala ang klinika. Nawala ang kontrata. Nawala si Miguel. Ang tanging umiral na lang ay ang tunog na iyon. Isang himig na nangangako. Isang maliit na buhay sa loob niya. Ang kanyang anak. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng lungkot o takot. Ito ay luha ng isang emosyong hindi niya inaasahan, isang dalisay na galak. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang paggalaw. Sumulyap siya kay Miguel. Ang lalaki ay nakatitig din sa monitor, ang kanyang panga ay bahagyang nakatiim.
Ang kanyang karaniwang malamig na mga mata ay may kakaibang kislap. Sa loob ng isang segundo, nakita ni Ara ang pagkalusaw ng maskara nito. Nakita niya ang isang bakas ng pagkamangha, ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan, bago ito muling nagtago sa likod ng kanyang blangkong ekspresyon. Ngunit nakita niya. At iyon ay sapat na. Ang kumpirmasyon ng kanyang pagbubuntis ay nagdala ng bagong ritmo sa kanyang buhay sa loob ng gintong hawla. Mayroon na siyang kasama sa kanyang pag-iisa. Madalas niyang hinahaplos ang kanyang patagpa na tiyan, kinakausap ang maliit na nilalang sa loob niya sa kanyang isip. Ito ang naging sikreto niyang lakas. Ngunit sa labas ng kanilang tahimik na mundo, may isa pang mundong umiikot, ang mundo ni Miguel at Katrina. At ang bintana ni Ara sa mundong iyon ay ang malaking telebisyon sa sala. Isang gabi, habang naglilipat ng channel, napatigil siya. Naroon sila. Si Miguel, sa kanyang perpektong tuksedo, at si Katrina, nakakapit sa braso nito, suot ang isang kumikinang na gown. Nasa isang malaking charity ball sila. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. Ms. Imperial, totoo po ba ang balita na malapit na kayong ikasal ni El Alcazar? Tanong ng isang reporter. Umiti si Katrina, isang ngiting para sa kamera. Migs and I have a long history. We're taking our time, but of course, a future together is what we've always wanted. Hinaplos ni Ara ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib. Panibugho. Bakit siya nagsiselos? Bahagi ito ng kontrata. Alam niya ang kanyang lugar. Siya ang sikreto. Si Katrina ang pampubliko. Ngunit masakit pa rin. Masakit na makita ang babaeng iyon na inaangkin ang pwestong kailanman ay hindi magiging sa kanya, sa tabi ng lalaking ama ng kanyang dinadala. Pinatay niya ang AJ, ang katahimikan ng penthouse ay muling bumalot sa kanya, mas mabigat kaysa dati. Dalawang mundo. At siya ay nasa maling mundo. Ang pagbubuntis ay nagdala rin ng morning sickness. Isang gabi, nagising si Ara dahil sa matinding pagkahilo at pagduruwal. Kailangan niya ng maasim. Kahit ano, basta maasim. Nakapajama, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina, umaasang may makikitang mangga o sampalok. Binuksan niya ang ref, walang laman kundi mga imported na keso, bote-boteng tubig, at mga organic na gulay. Napabuntong hininga siya. Nang akma na siyang aalis, isang anino ang gumalaw sa dilim. Anong ginagawa mo dito? Muntik nang mapasigaw si Ara. Si Miguel, nakasandal sa pader, suot lang ang isang simpleng itim na shirt at pajama pants. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. Wala ang siye. Ang naroon ay isang lalaki lang na nagising sa gitna ng gabi. Sir, pasensya na po. May hinahanap lang po sana akong maasim, nauutal niyang sabi. Hindi ito nagsalita. Naglakad ito papunta sa isa sa mga kitchen cabinet, binuksan ito, at may kinuha. Isang garapon. Inilapag nito ang garapon sa counter sa harap ni Ara. Pickled na pipino. Napatitig si Ara sa garapon, pagkatapos ay kay Miguel. Bumili po kayo nito. Nag-iwas ng tingin si Miguel, tila hindi komportable. Pinabili ko kanina. Baka gusto mo. Iyon lang. Tumalikod na ito at bumalik sa kadiliman ng pasilyo, iniwan si Ara na nakatayo roon, gulat na gulat. Paano nito nalaman? Wala siyang pinagsabihan. Nangangahulugan bang pinagmamasdan siya nito? Na kahit sa likod ng malamig nitong anyo, may pakialam ito. Hawak ang garapon, naramdaman ni Ara ang isang mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang dibdib. Isang maliit na pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay madaling dinurog makalipas ang ilang araw. Nasa library si Ara, sinusubukang magbasa, nang marinig niya ang boses ni Katrina mula sa sala. Automatiko siyang kinabahan. Nagtago siya sa likod ng isang estante. Saan na naman si Migs, narinig niyang tanong ni Katrina kay Ms. Garcia. May board meeting po, ma'am, sagot ng kasambahay. Good. Narinig ni Ara ang mga yabag na papalapit sa library. Bago pa siya makagalaw, pumasok si Katrina, ang mga mata ay agad siyang hinanap at natagpuan. There you are, sabi ni Katrina, may mapanuyang ngiti. Lumapit ito, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig na kahoy. Kamusta na ang ating maliit na inkubator? Hindi umimik si Ara. Hinawakan niya ng mahigpit ang librong hawak. Huwag kang masyadong masanay sa buhay na to, ha? Bulong ni Katrina, ang boses ay puno ng pagbabanta.
Enjoy this penthouse while it lasts. Because once that baby is out of your body, you're out of this house. Tandaan mo, isa ka lang vessel. Isang lalagyan. Pagkatapos ng 9 na buwan, basura ka na ulit. Napahawak si Ara sa kanyang tiyan, 1 kilos na hindi niya namalayan. 1 kilos ng pagprotekta. Napansin ito ni Katrina at tumawa ito ng mahina. Oh, don't get attached. Hindi rin naman mapupunta sa iyo ang batang yan. It will be my child. And my child with Megs. At ikaw? You will be nothing but a bad memory. Tumalikod na si Katrina at lumabas ng library, iniwan si Ara na nanginginig sa kinatatayuan. Ang mga salita nito ay tumusok sa kanya na parang mga bubog. Ang maliit na pag-asang itinanim ni Miguel noong gabing iyon ay winasak lahat ni Katrina. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang walang katapusang ilaw ng syudad, naramdaman ni Ara ang matinding kalungkutan. Para pakalmahin ang sarili, nagsimula siyang maghum, isang himig na pamilyar sa kanya. Isang kantang laging inaawit ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang simpleng oyay. Sa ugoy ng duyan. Mahina niyang inawit, ang boses ay halos pabulong. Para siyang bumalik sa kanilang munting bahay sa Laguna, sa yakap ng kanyang ina. Hindi niya namalayan na may taong pumasok sa silid. Saan mo narinig ang kantang yan? Napapitlag si Ara. Sa may pintuan, nakatayo si Miguel. Ang mukha nito ay putlang-putla, ang mga mata ay nanlalaki sa isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Hindi ito galit. Hindi ito pagkainis. Ito ay gulat. Isang hilaw at hindi inaasahang pagkabigla na tila yumanig sa buong pagkatao niya. Sir, nauutal na tanong ni Ara, biglang napahawak sa kanyang dibdib. Lumapit si Miguel, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng matindi, na para bang sinusubukan nitong basahin ang pinakatatago niyang mga sikreto. Ang kantang yan, ulit nito, ang boses ay mas mahina na ngayon pero mas mariin. Sagutin mo ako. Saan mo yan natutunan? Ang tindi ng kanyang tanong ay nagpadala ng kaba sa buong katawan ni Ara. Anong mayroon sa isang simpleng oyay? Hindi ko po alam kung saan talaga nanggaling, sagot niya, ang boses ay nanginginig. Kanta po yan ng nanay ko. Lagi niya pong inaawit sa akin noong bata pa ako para makatulog. Iyon lang po ang alam ko. Isang simpleng sagot. Isang tapat na sagot. Tinitigan siya ni Miguel ng matagal. Ang mga mata nito ay puno ng paghahanap, ng pagkalito, at ng isang bagay na mas malalim, isang bakas ng sakit. Tila may isang alaala na sinusubukan nitong abutin, ngunit hindi makuha. Para siyang nakakita ng isang siwang sa pader na laging nakapalibot dito, isang sulyap sa totoong tao sa loob. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Nakita ni Ara kung paano muling tumigas ang kanyang mukha, kung paano bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. Nag-iwas ito ng tingin at umiling ng bahagya, na parang iwinawaksi ang isang walang kwentang isipin. Kung ano-ano lang ang pumapasok sa isip mo, sabi nito, ang boses ay bumalik sa dati nitong blangkong tono. Ang init at tindi kanina ay ganap ng naglaho. Huwag kang mag-ingay. Matulog ka na. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at lumabas ng silid ng walang isa pang salita. Ang marahang pag-click ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Naiwan si Ara na nakaupo sa tabi ng bintana, ang puso ay kumakabog pa rin ng mabilis. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Libu-libong tanong ang bumuo sa kanyang isipan. Bakit? Bakit ganoon na lang ang reaksyon niya sa isang lumang kanta? Pinagmasdan niya ang pinto kung saan ito lumabas. Sino nga ba talaga si Miguel Alcazar? Siya ba ang malupit na na nagsabing, "Welcome to your hell"? Ang lalaking hindi man lang siya matingnan sa mata. O siya ba ang taong nag-utos sa kanya na mag-ingat? Ang lalaking bumili ng isang garapon ng atsara sa gitna ng gabi dahil lang sa hinalang kailangan niya ito. Ang lalaking naiyanig ng isang simpleng oyay. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang tanging matatag na bagay sa kanyang magulong mundo. Dalawang mundo. Ang mundo sa labas kung saan si Katrina Imperial ang reyna, at ang mundong ito sa loob ng penthouse. Ngunit natatanto na ngayon ni Ara na maging sa loob ng kanyang gintong hawla, may dalawa ring mundo. Ang mundo ng kontrata at obligasyon, at ang misteryosong mundo sa loob ni Miguel Alcazar.
At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang ang batang dinadala niya ang gusto niyang malaman. Gusto rin niyang malaman ang sikretong itinatago ng ama nito. Ang kadiliman. Iyon ang laging nauuna. Isang kadilimang amoy ulan, bakal, at dugo. Pagkatapos ay ang pakiramdam ng pagkaipit. Ang bigat ng isang bagay na dumadagan sa kanyang mga binti, ang matulis na sakit sa kanyang tagiliran. Sumisigaw siya pero walang boses na lumalabas. Isang tahimik na hiyaw sa gitna ng kawalan. Ito ang pamilyar na bangungot. Ang anino ng aksidenteng bumago sa lahat. Paulit-ulit niya itong napapanaginipan sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayong gabi may nag-iba. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, may narinig siyang isang himig. Mahina sa simula na parang bulong ng hangin. Isang oyayi. Sa ugoy ng duyan. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero ang tono ay pumasok sa kanyang kamalayan na parang isang balsamo. Ang boses ay pag-aari ng isang bata, malambing at puno ng awa. Unti-unti, ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ang sakit ay nariyan pa rin pero hindi na ito nakakasindak. Napamulat si Miguel, ang kanyang hininga ay habol. Basa ng pawis ang kanyang noo. Ang kumot ay nakapulupot sa kanyang mga binti. Umupo siya sa kama, ipinikit ang mga mata, sinusubukang habulin ang alaala. Ang kantang iyon. Iyon ang kantang inawit ni Ara. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Impossible. Gawa-gawa lang ito ng kanyang isip. Siguro ay dahil narinig niya ito mula sa babae bago siya matulog. Nagkataon lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Ang himig na iyon sa kanyang panaginip ay kasing pamilyar ng sakit na laging dala ng bangungot. Kinabukasan, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Pagdating niya sa opisina, ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Marco, I need a background check on someone, sabi niya, ang boses ay mababa. Of course, sir. Sino po sila? Nag-atubili si Miguel. Elena Reyes. From Laguna. I want everything. School records, family history, previous employment. Everything. Masusunod po, sir. Habang hinihintay ang report, sinubukan ni Miguel na ituon ang sarili sa trabaho. Ngunit ang himig ng kanta ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Ang mukha ni Ara noong tinanong niya ito, ang gulat, ang pagtataka, ang tapat nitong sagot. Kanta po yan ng nanay ko. Isang linggo ang lumipas bago dumating ang report ni Marco. Inilapag nito ang isang manipis na folder sa mesa ni Miguel. Sir, ito na po ang findings. To be honest, wala pong masyadong interesting sa kanya. Binuksan ni Miguel ang folder. Ang laman nito ay nagkumpirma lang sa sinabi ni Ara. Si Elena Reyes ay isang ordinaryong babae mula sa isang ordinaryong pamilya. Ipinanganak at lumaki sa Laguna. Nag-aral sa isang pampublikong paaralan. Nagtrabaho bilang sekretarya sa isang maliit na kumpanya. Ang ama ay matagal nang pumanaw. Ang ina ay may sakit. Walang criminal record. Walang koneksyon sa mayayamang pamilya. Walang kahit anong bakas na maaaring magdugtong sa kanilang dalawa bago ang kontrata. Isinara ni Miguel ang folder. Imbis na mapanatag, mas lalo siyang nainis. Mas lalo siyang nalito. Kung walang koneksyon, bakit ang kantang iyon? Bakit tila bahagi na iyon ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay? Sa isang board meeting ng hapong iyon, habang ang kanyang CA ay nagpepresenta ng quarterly earnings, natagpuan ni Miguel ang sarili na wala sa usapan. Ang kanyang kamay ay may sariling isip, hawak ang isang mamahaling pluma, gumuguhit sa isang piraso ng tissue paper. Paulit-ulit. Isang letrang A. Hindi ang modernong logo ng Alcazar Holdings, kundi ang lumang logo ng kanilang pamilya, isang eleganteng, naka-italicized na E na may maliit na korona sa ibabaw. Ang logo na nakaukit sa mga bagay na pag-aari ng kanyang ama. Ang logo na nasa peres ng cufflink na suot niya noong araw ng aksidente. Ang isang piraso noon ay nawala sa gitna ng kaguluhan. Tinitigan niya ang kanyang iginuhit. Bakit niya ito ginuguhit ngayon? Hindi niya namamalayan ang kanyang ginagawa. Isang bagay mula sa kanyang subconscious ang kumikilos. Kinagabihan, mas maaga siyang umuwi. Ang penthouse ay tahimik. Nakita niya si Ara sa sala, nagbabasa ng libro.
Naglakad siya papunta sa sound system at nagpatugtog ng isang classical na piyesa, sapat lang ang lakas para marinig. Pagkatapos ay naupo siya sa hindi kalayuan, nagkukunwaring nagbabasa ng mga papeles. Naghihintay siya. Umaasa na baka sa saliw ng musika, maghum ulit ito. Umaasa na maririnig niyang muli ang kantang iyon. Pero hindi. Nananatiling tahimik si Ara, ang atensyon ay nasa libro. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ito. "Good night po, sir," mahina nitong sabi, at pumasok na sa kanyang silid. Isang pagkadismaya ang naramdaman ni Miguel. Bakit niya ito ginagawa? Bakit siya nagiging obsessed sa isang simpleng babae at sa isang lumang kanta? Ang babaeng ito ay narito para sa isang layunin lang. Para bigyan siya ng tagapagmana. Hindi para guluhin ang kanyang isip at halungkatin ang mga alaala na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang pagmamasid niya kay Ara ay naging mas malalim. Nakikita niya kung paano ito ngumingiti kapag kausap ang ina sa telepono. Nakikita niya kung paano nito pinupunasan ang alikabok sa mga libro sa library kahit hindi naman nito trabaho. Nakikita niya ang simpleng kabaitan nito, ang tahimik na lakas. At sa bawat kabaitang nakikita niya kay Ara, mas lalo niyang nakikita ang kaibahan nito kay Katrina. Si Katrina ay parang isang magandang bulaklak na may lason. Maganda sa labas, ngunit makasarili at mapanira sa loob. Si Ara ay parang isang ligaw na bulaklak. Simple, hindi kapansin-pansin sa una, pero matatag at may dalang katahimikan. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang opisina, biglang pumasok si Katrina nang walang katok. "Migs, darling. I have wonderful news," masaya nitong sabi, hinalikan siya sa pisngi. Hindi kumibo si Miguel. "What is it?" "I've arranged it. Isang exclusive interview para sa atin sa primetime. A story about us, our breakup, no return, and our grand reconciliation. Isn't it perfect?" Kumunot ang noo ni Miguel. "I didn't agree to any interview, Katrina." "Oh, don't be such a spoilsport. This is for us. Para sa kumpanya. It will stop all the nasty rumors. At para ipakita sa lahat kung sino talaga ang nag-iisang babae sa buhay mo." Lumapit ito sa malaking bintana ng kanyang opisina, tanaw ang buong syudad. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay nanliliit at puno ng determinasyon. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. "Panahon na para opisyal na ipaalam sa buong mundo ang posisyon ko, Migs," sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may bakal. "At para alisin ang mga taong hindi nararapat sa paligid." Hindi nito kailangang sabihin kung sino ang tinutukoy nito. Ang direksyon ng tingin nito, kahit wala sila sa penthouse, ay malinaw na nakaturo sa silid kung saan natutulog si Elena Reyes. "Kailangan mong sumama." Iyon ang utos ni Miguel isang hapon, ilang araw pagkatapos ng pagdalaw ni Katrina sa kanyang opisina. Nakatayo ito sa may pintuan ng silid ni Ara, bihis na bihis sa isang mamahaling itim na suite. "Saan po, sir?" nagtatakang tanong ni Ara. Hindi pa siya lumalabas ng penthouse mula noong tumapak siya rito. "Sa anniversary gala ng Alcazar Holdings," sagot nito, ang boses ay walang emosyon. "Magbihis ka. Darating ang isang stylist para sa'yo." Pagkalito. Takot. Iyon ang unang naramdaman ni Ara. Bakit? Bakit siya kailangang isama sa isang napakalaking event? Siya na dapat ay isang sikreto. "Pero, sir, you will be there as envy assistant," putol nito sa kanyang sasabihin, na para bang nabasa ang kanyang iniisip. "Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Manatili ka lang sa isang tabi." "Understood." Tumango na lang si Ara, walang lakas na makipagtalo. May parte sa kanya na gustong maniwala na ito ay isang paraan ni Miguel para isama siya, pero ang mas malaking parte ay nagsasabing ito ay isa na namang laro, at siya ang piyesa. Ang stylist na dumating ay nagdala ng isang simpleng itim na bestida. Elegante ngunit hindi agaw pansin. Tamang-tama para sa isang assistant. Habang inaayusan siya, nakatingin lang si Ara sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babae sa salamin ay mukhang kalmado, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay kumakarera. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay nakakasilaw. Libo-libong artipisyal na bituin ang kumikinang sa kisame. Ang mga taong naroroon ay mga bigating pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Lahat ay nakangiti, lahat ay nag-uusap, ngunit ramdam ni Ara ang mga tingin. Ang mga mapanuring tingin.
Gaya ng utos ni Miguel, nanatili siya sa isang sulok, malapit sa isang malaking haligi. Pinagmamasdan niya si Miguel na parang isang hari sa kanyang kaharian, kinakamayan ang mga bisita, nakikipag-usap ng may otoridad. Sa tabi nito, laging nakakapit si Katrina, ang reyna ng gabi. Nagniningning ito sa kanyang pulang gown, ang bawat ngiti at tawa ay kalkulado para sa mga kamera. Para silang perpektong mag-asawa. At si Ara? Isa lang siyang anino sa likod ng haligi. Naramdaman niya ang isang tapik sa kanyang balikat. Isang babaeng reporter na may malaking ngiti at isang mikropono ang nasa harap niya. "Hi, miss. Pwede ka bang ma-interview saglit?" Natigilan si Ara. "Po? Ako po? Bakit po? Nakita kasi kita kasama si Eme Alcazar kanina. Bago ka ba niyang assistant?" "Ang swerte mo naman." Hindi alam ni Ara ang isasagot. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsimula ang programa. Tinawag ang pangalan ni Katrina para sa isang maikling talumpati. Pumunta si Katrina sa entablado, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nagpasalamat siya sa mga bisita, sa pamilya Alcazar, at kay Migs, ang sipag-ibig ng kanyang buhay. Pagkatapos, tumingin ito sa direksyon kung nasaan si Ara. Umiti ito ng matamis. "Alam nyo, ang isang kaharian ay laging may mga hamon. Laging may mga ahas na susubukang pumasok sa hardin ng paraiso," sabi nito, ang boses ay parang pulot pukyutan, ngunit ang mga mata ay parang punyal na nakatutok kay Ara. Ngunit sa huli, ang katotohanan at tunay na pag-ibig pa rin ang mananaig. Ang mga peke ay malalantad at ang mga tunay ay mananatili. Narinig ni Ara ang mahihinang bulungan mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga tingin ay bumaling sa kanya. Ang init ay umakyat sa kanyang mga pisngi. Ang sahig ay tila gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho. Hindi pa doon natapos. Pagkatapos ng talumpati, isang lalaking reporter, na malinaw na kasabwat ni Katrina, ang biglang sumigaw sa gitna ng katahimikan. "El Alcazar. Isang tanong lang po. May mga bali-balita na mayroon daw kayong special relationship sa inyong bagong assistant. Ano po ang masasabi niyo rito?" Lahat ng mata, lahat ng kamera, ay sabay-sabay na bumaling kay Miguel at pagkatapos kay Ara. Ang flash ng mga kamera ay parang kidlat na bumubulag sa kanya. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang kahihiyan ay parang isang alon na lalamon sa kanya. Ito na. Ito na ang katapusan niya. Ipapahiya siya sa harap ng lahat. Itatatwa. Itatapon. Napayuko si Ara, hinihintay ang hatol. Hinihintay ang mga salita ni Miguel na tuluyan ng dudurog sa kanya. Handa na siyang umiyak. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay hindi ang inaasahan niya. Isang matatag na hakbang ang narinig niya papalapit. Pagkatapos, isang kamay ang humawak sa mikropono ng reporter. Ang kamay ni Miguel. Unang-una, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong ballroom. "Hindi ko siya assistant." Napaangat ng tingin si Ara. Ang puso niya ay tila hihinto sa pagtibok. Tumingin si Miguel sa mga mata ng lahat, walang takot, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, ang mga mata nito ay bumaling sa kanya. Isang tingin na puno ng determinasyon. She is under our protection. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang naguguluhang mga mata, sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Katrina, ginawa ni Miguel Alcazar ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, mainit, at puno ng diin. Isang pagkakahawak na nagsasabing, "Huwag kang matakot, nandito ako." Isang pagkakahawak na nagdeklara ng digmaan. Hindi na niya pinansin ang mga kamera. Hindi na niya pinansin ang mga bulungan. Hinila siya ni Miguel, papalabas ng ballroom, papalayo sa mga mapanuring mata, papalayo sa nagingit-ngit na si Katrina. Naglakad sila na parang sila lang ang tao sa mundo. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis silang papalayo sa hotel, ang katahimikan ay nakakabingi. Binitawan na ni Miguel ang kanyang kamay. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, ang panga ay nakatiim. Hindi na napigilan ni Ara. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Dahil ba sa hiya? O dahil sa isang emosyong hindi niya maintindihan na idinulot ng ginawa ni Miguel. "Huwag kang umiyak." Ang boses ni Miguel ay biglang pumutol sa katahimikan.
mababa at magaspang. Tumingin si Ara sa kanya. Ang mukha nito ay nasa dilim, ngunit nakita niya ang paggalaw ng panga nito. Hindi ko gusto na may ibang taong nagpapaiyak sa'yo, sabi nito, hindi pa rin nakatingin sa kanya. Ako lang dapat. Ako lang dapat. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Miguel nang hindi niya namamalayan. Isang makasariling pag-angkin na isinilang mula sa isang emosyong hindi niya lubos na nauunawaan. Galit. Inis. Galit siya. Galit siya kay Katrina sa pagpapahiya nito kay Ara. Galit siya sa mga mapanuring mata ng lipunan. At higit sa lahat, galit siya sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari iyon. Nang makabalik sila sa penthouse, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa noong nasa kotse sila. Dumiretso si Ara sa kanyang silid ng walang imik, ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Naiwan si Miguel sa gitna ng malawak na sala, ang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Bakit niya ginawa yon? Ang paghawak sa kamay ni Ara sa harap ng lahat ay isang deklarasyon. Isang impulsive na kilos na sumira sa lahat ng kanyang maingat na plano. Sinira nito ang imahe ng si na walang pakialam. At binigyan nito si Katrina ng mas maraming bala para sa digmaan. Pero habang inaalala niya ang takot sa mga mata ni Ara, ang paraan ng pagyuko nito na parang isang nasaktang hayop na handa nang tanggapin ang kanyang parusa, alam niyang gagawin niya ulit iyon. Hindi niya kayang makita itong nasasaktan. Hindi sa kamay ng iba. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Isang bagay na halos hindi pa nangyayari. Nakita niya si Ara sa kusina, nakatayo lang, nakatingin sa kawalan. Mukha itong pagod at maputla. Ang insidente kagabi ay malinaw na nakaapekto rito ng husto. Walang salitang lumapit si Miguel sa kalan. Kumuha siya ng isang maliit na kaserola, bigas, at tubig. Nagsimula siyang magluto ng lugaw. Isang bagay na hindi na niya ginawa sa loob ng maraming taon. Isang bagay na laging ginagawa ng ina niya para sa kanya kapag may sakit siya. Naramdaman niya ang titig ni Ara sa kanyang likuran, puno ng pagtataka. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paghalo, ang tunog ng sandok na tumatama sa kaserola ang tanging ingay sa pagitan nila. Nang maluto, nagsalin siya sa 2 mangkok at inilapag ang mga ito sa mesa. Umupo siya at nagsimulang kumain. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, naupo rin si Ara sa tapat niya at nagsimulang kumain ng tahimik. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikang iyon, mayroong pagbabago. Ang pader na laging nakapagitan sa kanila ay tila nagkaroon ng maliit na bitak. Hindi na sila ang si at ang kanyang surrogate. Sila ay 2 taong kumakain ng lugaw sa isang tahimik na umaga. Pagkatapos kumain, nakita niyang papalabas si Ara sa hardin sa balkonahe. Sumunod siya. Nakatayo si Ara roon, nakatingin sa mga halaman. Ang sinag ng araw sa umaga ay nagbibigay buhay sa kanyang mukha. Taga-Laguna ka, di ba? Tanong ni Miguel, sinisira ang katahimikan. Napalingon si Ara, nagulat. Opo, sir. May malawak na hardin ang lola ko doon dati, sabi ni Miguel, na parabang nagsasalita sa sarili. Puno ng mga bulaklak. Rosas, Sampaguita iyon ang huling lugar na masaya ako. Tumingin sa kanya si Ara, ang mga mata ay puno ng simpatsya. Ano po ang nangyari? Umiling si Miguel. Matagal na yon. Naglakad siya palapit sa rehas at tumingin sa syudad sa ibaba. Ang syudad na sumisimbolo sa kanyang tagumpay, ngunit sumisimbolo rin sa kanyang kalungkutan. Alam mo, nagsimula siyang muli, ang boses ay mahina. Mula noong mangyari ang aksidente, mula noong mawala sila, pakiramdam ko lagi akong mag-isa. Kahit na napapaligiran ako ng maraming tao, mag-isa pa rin ako. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ito sa kahit kanino. Ang pag-amin sa kahinaan ay isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Ngunit sa harap ng babaeng ito, sa harap ng kanyang tahimik na presensya, ang mga salita ay kusa na lang lumabas. Hindi na po kayo mag-isa, mahinang sagot ni Ara. Hinawakan nito ang sariling tiyan. 2 na po kayo. Napatingin si Miguel sa tiyan nito. Ang kanyang anak. Ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na lang isang tagapagmana ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang koneksyon. Isang posibleng lunas sa kanyang pag-iisa. Bumalik sila sa loob at sa unang pagkakataon, ang penthouse ay hindi na naging kasing lamig ng dati. May kaunting init na. May kaunting pag-asa.
Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay sa mundo ni Miguel Alcazar. Nang hapon na yon, habang nasa kanyang study, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Migs, ina love. Nag-enjoy ka ba sa pagiging hero kagabi? Ang boses ni Katrina ay puno ng sarkasmo. What do you want, Katrina? Walang ganang tanong ni Miguel. Ang gusto ko. Ang gusto ko ay kung ano ang dapat na sa akin. Akala mo ba matatapos na doon? Akala mo ba hahayaan kitang maging masaya kasama ang basurahan mong yan? Nagkakamali ka. Narinig ni Miguel ang pagkaluskos ng papel sa kabilang linya. May hawak ako ngayon, Migs. Isang kopya ng isang napaka-interesanteng dokumento. Isang kasunduan sa pagitan mo at ng isang Alena Reyes. Isang kontrata sa pagbili ng isang bata. Napatayo si Miguel. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Saan mo yan nakuha? May mga mata at tenga ako kahit saan, darling. Ang tanong ay, anong gagawin mo? Ituloy mo ang kahibangan mo sa babaeng yan, at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung gaano kawalang puso ang isang Miguel Alcazar. Isipin mo ang mga headline. Isipin mo ang stock market. Isipin mo ang pangalan ng pamilya mo. Ibinaba ni Katrina ang tawag. Naiwan si Miguel na nakatayo, ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang init na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang nawala, napalitan ng nagyelong takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Ara. Kinagabihan, habang papasok siya sa kanyang silid, isang sobre ang nakasuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan. Walang address. Kinabahan siya. Binuksan niya ito. Ang laman ay mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Ara, papasok at palabas ng klinika ng Obgyn. Si Ara, naglalakad sa hardin, ang kamay ay nasa tiyan. At sa ilalim ng mga litrato, may isa pang papel. Isang photocopy. Ang kontrata. Ang mismong kontrata na nilagdaan ni Ara. Sa ibaba, may isang sulat kamay na mensahe, isinulat sa pulang tinta na parang dugo. Malapit nang malaman ng buong mundo kung paano bumili ng matris ang si ng Alcazar. Ang umaga ay nagsimula sa isang sigaw. Hindi sigaw ng tao, kundi sigaw ng telebisyon. Nagising si Ara sa malakas na boses ng isang news anchor mula sa sala. Ang boses ay puno ng pagkaalarma. Dahan-dahan siyang bumangon, ang puso ay agad na kinabahan. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Emrys Garcia na nakatayo sa harap ng AC, ang kamay ay nasa bibig. Sa screen, ang mukha ni Miguel ang nakapaskil, kasunod ang kanyang sariling litrato na kuha sa labas ng klinika. Breaking news, ang CEO ng Alcazar Holdings na si Miguel Alcazar, sangkot sa isang iskandalosong baby for hire contract. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng aming istasyon, nagbayad diumano si Eme Alcazar ng malaking halaga sa isang babae na kinilalang si Alena Reyes, para lang ipagbuntis ang kanyang magiging tagapagmana. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang baso. Bumagsak ito sa sahig at nabasag, ang tunog ay kasabay ng pagbasag ng kanyang mundo. Nakatitig lang siya sa screen, hindi makapaniwala. Ang kontrata. Ang sikreto nila. Nakalantad sa buong mundo. Ang mga salita ng news anchor ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang ulo. Surrogate mother. Immoral. Desperadang babaeng nagbebenta ng sariling katawan. Walang pusong bilyonaryo. Ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Si Nanay Teresita. Nanginginig niyang sinagot. Anak? Ara. Ano itong napapanood ko sa balita? Totoo ba to, anak? Ang umiiyak na boses ng kanyang ina ang narinig niya. Sabihin mo sa akin hindi totoo. Sabihin mo sa akin, Aran. Naini. Iyon lang ang lumabas sa bibig ni Ara. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Hindi niya kayang magsinungaling. At lalong hindi niya kayang sabihin ang totoo. Anak, anong nangyari? Paano? Hindi na niya kinaya. Ibinaba niya ang tawag. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga bubog at doon humagulgol. Ang kahihiyan, ang takot, ang sakit, lahat ay bumuhos. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa nanay niya. At para kay Miguel. Si Miguel. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at pumasok si Miguel na parang isang bagyo. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pag-aalala.
Lumuhod ito sa harap niya, hindi pinapansin ang mga bubog. Ara, are you okay? Tanong nito, ang boses ay puno ng isang emosyong hindi pa niya naririnig dati. Don't listen to them. Don't watch the news. Ako ang bahala dito. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. Paano po? Paano ninyo ayusin to? Sir, kasalanan ko po to, ako ang malas sa inyo. Sinisira ko po ang buhay ninyo. No, it's not your fault. It's mine, mariing sabi ni Miguel. Ako ang nagpasok sa'yo dito. I will fix this. Ngunit habang tinitingnan ni Ara ang lalaki sa harap niya, ang si na laging may kontrol sa lahat, ang nakita niya ay isang taong nawawalan na rin ng kapangyarihan. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa board, mula sa mga abogado, mula sa pamilya. Ang buong imperyo niya ay nayayanig. At siya ang dahilan. Kinagabihan, ang balita ay mas lumala pa. Ang stock price ng Alcazar Holdings ay bumulusok pababa. Ang pangalan ng pamilya Alcazar, na iniingatan ni Miguel ng husto, ay nadungisan na. Alam na ni Ara ang kailangan niyang gawin. Habang si Miguel ay nasa kanyang study, abala sa pakikipag-usap sa telepono, nagsimulang kumilos si Ara. Hindi siya nag-impect ng marami. Isang maliit na baglang na may ilang damit. Kinuha niya ang lahat ng perang meron siya sa drawer. Pagkatapos, kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang ballpen. Nagsimula siyang magsulat. Sir Miguel. Patawad po. Patawad po sa lahat ng gulo na idinulot ko sa buhay niyo. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po gustong masira ang lahat ng pinaghirapan niyo. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa nanay ko. Hinding-hindi ko po iyon makakalimutan. Pero hindi ko na po kayang manatili dito. Hindi ko kayang makita kayong nasisira ng dahil sa akin. Aalis na po ako. Huwag na po ninyo akong hanapin. Para na rin po ito sa kapakanan ng lahat. Lalo na sa kapakanan ng bata. Palalakihin ko po siyang mag-isa. Palalakihin ko po siyang malayo sa gulo na ito. Pangako po, alagaan ko siya. Sana po, sa pag-alis ko, bumalik na sa dati ang lahat para sa inyo. Patawad po ulit. Ara. Tinupi niya ang sulat. Tumulo ang isang huling luha sa papel. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Miguel. Tahimik. Inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Sa tabi ng unan, may isang bagay na kumislap. Isang pairs ng cufflink na nakapatong sa bedside table. Ang isa ay may nakaukit na eleganteng letrang A. Parehong-pareho sa disenyong laging iginuguhit ni Miguel sa mga papel. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na bagay na matagal na niyang itinatago. Isang luma at kupas na cufflink. Na may parehong-parehong logo ng letrang A. Ang nag-iisang bagay na nakuha niya mula sa isang batang lalaking tinulungan niya sa isang madilim na kalsada maraming taon na ang nakalipas. Isang sikretong alaala na binabalik-balikan niya kapag siya ay nalulungkot. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang kailangan niyang iwan ito. Maingat niyang inilapag ang kanyang luma at kupas na cufflink sa tabi ng makintab na peres ni Miguel. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang sulat sa gitna. Tumalikod na siya. Sa huling pagkakataon, pinagmasdan niya ang penthouse. Ang gintong haula na naging saksi sa kanyang pag-iisa, sa kanyang munting pag-asa, at ngayon, sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Tahimik siyang lumabas ng pinto, at sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, si Elena Reyes ay naglakad palayo, dala-dala ang nag-iisang yaman niya, ang batang nasa kanyang sinapupunan. Ilang oras ang nakalipas. Bumalik si Miguel sa kanyang silid, pagod at talunan. Ang buong araw ay isang impyerno. Ngunit kailangan niyang makita si Ara. Kailangan niyang siguraduhin na okay lang ito. Ang silid ni Ara ay walang tao. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang pumasok sa sarili niyang kwarto. Doon, sa ibabaw ng kanyang unan, nakita niya ang isang nakatuping papel. Binasa niya ang sulat. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Patawad po. Aalis na po ako. Huwag na po ninyo akong hanapin. Ang papel ay nayupi sa kanyang kamao. Galit. Pagkadismaya. Isang umaapaw na pakiramdam ng kawalan. Umalis siya. Iniwan siya. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napako sa bagay na nasa tabi ng sulat.
2 pairs ng cufflink. Ang sa kanya at ang isa pa isang luma, kupas at pamilyar na piraso ng metal. Ang pirasong nawala sa kanya noong gabing iyon. Ang pirasong akala niya ay nawala na magpakailanman sa gitna ng wasak na sasakyan at basag na salamin. Ang pirasong iyon. Ang kantang iyon. Ang mga mata niyang puno ng takot. Lahat ay bumalik. Isang alon ng alaala ang sumalpok sa kanya ng buong lakas. Ang kadiliman. Ang sakit. At isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Isang boses na kumakanta, isang mukha ng batang babae na umiiyak habang tinatapik ang kanyang balikat. Siya. Ang katotohanan ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba. Hindi isang teorya. Hindi isang hinala. Kundi isang malinaw, matalim at hindi maikakailang alaala. Si Ara. Ang babaeng binayaran niya. Ang babaeng itinuring niyang isang kontrata. Ang babaeng hinayaan niyang yurakan ni Katrina. Ang babaeng umalis dala ang kanyang anak. Siya ang batang babae mula sa nakaraan. Ang anghel na nagligtas sa kanya mula sa impyerno. Isang malakas na sigaw ng paghihinayang at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog na puno ng sakit na mas matindi pa kaysa sa pisikal na sugat na natamo niya noon. Nahulog siya sa kanyang mga tuhod, ang mga isang mukha ng batang babae na umiiyak habang tinatapik ang kanyang balikat. Siya. Ang katotohanan ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba. Hindi isang teorya. Hindi isang hinala. Kundi isang malinaw, matalim at hindi maikakailang alaala. Si Ara. Ang babaeng binayaran niya. Ang babaeng itinuring niyang isang kontrata. Ang babaeng hinayaan niyang yurakan ni Katrina. Ang babaeng umalis dala ang kanyang anak. Siya ang batang babae mula sa nakaraan. Ang anghel na nagligtas sa kanya mula sa impyerno. Isang malakas na sigaw ng paghihinayang at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog na puno ng sakit na mas matindi pa kaysa sa pisikal na sugat na natamo niya noon. Nahulog siya sa kanyang mga tuhod, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kama. Ang sulat, ang mga cufflink, lahat ay nagmistulang abo sa harap ng napakalaking katotohanan ito. Paano niya hindi nakita? Paano niya naging ganoon kabulad? Ang kantang iyon. Ang kabaitan sa mga mata nito. Ang tahimik na lakas. Lahat ng pira-pirasong detalye ay nagdugtong-dugtong, lumilikha ng isang larawan ng isang napakalaking pagkakamali. Siya, na laging naghahanap ng mga anino ng alaala, ay hindi nakilala ang mismong liwanag na nagligtas sa kanya. Pinakawalan niya ito. Itinaboy niya ito. Ang lahat ay nawala. Hindi ang pera. Hindi ang kumpanya. Hindi ang pangalan. Si Ara ang nawala. At kasama nito, ang kanyang nag-iisang pagkakataon para sa tunay na kaligtasan. Ang dilim ay hindi kailanman naging ganito kalalim. Nakaupo si Miguel sa kanyang kama, ang sulat ni Ara ay nakakuyom sa kanyang kamay. Ang lumang cufflink na may letrang A ay nakapatong sa kanyang palad. Malamig. Pero ang alaala na dala nito ay mainit. Mainit na parang dumadaloy na apoy sa kanyang mga ugat, sinusunog ang bawat pira-pirasong alaala. Nakikita niya ang lahat ngayon. Ang gabi ng aksidente. Ang ingay ng bakal na nagbabanggaan. Ang matinding sakit. Ang takot na lalamunin siya ng dilim. At pagkatapos ang isang maliit na kamay. Mainit. Payat. Hinawakan nito ang kanyang nanginginig na kamay. Huwag kang matakot, isang mahinang boses ang narinig niya. Ang boses ay pag-aari ng isang bata. Huwag kang matakot. Nandito ako. At pagkatapos ang kantang iyon. Ang Oyai. Ang parehong Oyai na inawit ni Ara. Nanginig ang buong katawan ni Miguel. Hindi ito panaginip. Hindi ito guni-guni. Ito ay totoo. Ang babaeng naroon sa kanyang pinakamadilim na sandali ay ang parehong babaeng itinaboy niya. Sumigaw siya. Isang sigaw ng galit sa sarili, ng pagsisisi, ng desperasyon. Tinapon niya ang sulat at ang cufflink sa kama. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom, ang dibdib ay masakit sa bawat paghinga. Lumakad siya ng pabalik-balik, parang isang leon na nakakulong sa hawla. Nais niyang sumigaw, sirain ang lahat ng nasa paligid niya, para lang mailabas ang sakit na dumadaloy sa kanyang puso. Ang lahat ng taon ng paghahanap. Ang pagka-obses niya sa isang alaala. Ang walang katapusang pakikipaglaban sa bangungot.
Ang dahilan ng kanyang pagiging malamig at walang pakialam. At ang sagot ay nasa harap niya lang pala sa loob ng mga nakaraang buwan. Ang mismong babaeng nilapastangan niya, ang mismong babaeng itinuring niyang isang bagay. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Katrina. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi, at ang mga mata ay naniningning sa tagumpay. Nakasuot pa rin ito ng mamahaling damit, tila kagagaling lang sa isang selebrasyon. Migs, darling. So, you've seen the news, sabi nito, ang boses ay matamis na may bakas ng panginibabaw. Effective, di ba? The Alcazar name is now tied to a scandal. Your precious family legacy, it's all over the news. Hindi sumagot si Miguel. Nakatitig lang siya kay Katrina, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit sa ilalim ng lamig na yon, may isang malalim at mapanganib na apoy na naglalagablab. Nasaan si Alena? Tanong ni Miguel, ang boses ay nagbabanta. Tumawa si Katrina. Oh, that peasant girl. Probably ran back to her province. Do you honestly think she's strong enough to face all of this? She's just a weak, desperate girl from the province. Nilapitan ni Katrina ang kama at kinuha ang sulat ni Ara. Patawad po. Aalis na po ako. Huwag na po ninyo akong hanapin, basa nito, ginagaya ang boses ni Ara, puno ng paghamak. Ang pathetic. You really thought she was different? She's just like any other opportunist, Migs. Alam ko ang galing ng mga ganyang babae. At pagkatapos, ibinagsak ni Katrina ang sulat sa kama at pinulot ang lumang cufflink. Napataas ang isang kilay nito. Oh, anong kalokohan to, sabi nito, tiningnan ang cufflink. Mayroon din pala siyang ganito. Siguro binili niya lang sa Tayanj. Alam mo, sa dami ng inimbestigahan ko tungkol sa babaeng yan, wala akong nakitang kahit anong kakaiba. Isang hamak na probinsyana na gustong makakita ng madaling pera. Ang alam ko lang, dati raw siyang nangangalakal sa kalye, malapit sa. Biglang natigilan si Katrina. Malapit sa isang aksidente, maraming taon na ang nakalipas. Doon. Iyon ang huling piraso. Ang nawawalang piraso na matagal nang hinahanap ni Miguel. Napakagat ng labi si Katrina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Ang kanyang mga mata. Hindi na ito blanko. Puno ito ng isang emosyon na hindi niya maintindihan, isang uri ng pagsasama-sama ng takot, galit, at pagkabigla. Anong sinabi mo? Tanong ni Miguel, ang boses ay nagbabanta, ang bawat salita ay may diin. Lumapit siya kay Katrina, parang isang anino na humahabol sa liwanag. Napaurong si Katrina, naramdaman ang lamig na lumalabas mula kay Miguel. Ano? Ang sabi ko, nangangalakal siya. Hindi iyon, putol ni Miguel, ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng lason. Ang sinabi mo tungkol sa aksidente. Saan mo narinig? Napalunok si Katrina. Ngayon, nakita na niya ang pagkakamali niya. Nakita niya ang koneksyon sa mga mata ni Miguel. Wala. Wala akong sinabi. Wala lang yon. Migs, pakinggan mo ako. Sinungaling ka. Ang boses ni Miguel ay nagmistulang ugong ng malakas na kulog. Ikaw ang sinungaling, Katrina. Wala ka kailanman nag-alaga sa akin noong panahong nawasak ako. Iniwan mo ako para sa sarili mong ambisyon. At ngayon, sinisira mo ang buhay ng babaeng nagligtas sa akin sa impyerno. Inilabas ni Miguel ang kanyang cellphone. Marco, sigaw niya sa telepono, ang boses ay puno ng otoridad na gumising sa lahat. I cancel ang lahat ng public statements ni Katrina Imperial. Tanggalin ang lahat ng articles na pumupuri sa kanya. I-expose ang lahat ng baho ng pamilya niya. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Megs, anong ginagawa mo? Sasabihin ko ang lahat. Sasabihin ko ang tungkol sa kontrata. Sa lahat ng tao. Ngumisi si Miguel. Isang ngising puno ng pagkasuklam. Go ahead. Wala nang mawawala sa akin. Hindi mo na kailangan sabihin. Malalaman din ng buong mundo ang katotohanan. Pero hindi ang katotohanan mo. Hinawakan niya ang cufflink na nasa kama. Tumingin siya kay Katrina, ang kanyang mga mata ay parang apoy na sumusunog sa lahat ng nakikita nito. Tapos na tayo, Katrina. Tapos na ang lahat. Sa pagitan nating dalawa at sa pagitan mo at ng anumang koneksyon sa pangalan ng Alcazar. Walang salitang tinulak niya si Katrina papalabas ng kanyang silid at malakas na isinara ang pinto.
Narinig niya ang sigaw nito, ang pagmamaktol nito, ngunit hindi na niya pinansin. Kinuha ni Miguel ang susi ng kanyang kotse. Hindi na mahalaga ang kumpanya. Hindi na mahalaga ang mga balita. Isang bagay lang ang mahalaga ngayon. Mabilis siyang tumakbo papalabas ng penthouse, papunta sa elevator. Habang bumababa, kinakabahan siya, ngunit may panibagong determinasyon. Nag-dial siya ng numero habang papalabas siya ng gusali, papalabas sa malakas na ulan. Marco! Hanapin mo siya. Hanapin mo si Alena Reyes sa Laguna. Ngayon din. Alena Ara Reyes ye. Ang amoy ng sariwang lupa at basang damo. Iyan ang bumati kay Ara paggising niya tuwing umaga. Pagkatapos ng mga nakakabinging ingay ng syudad, ang Laguna ay isang himpilan ng kapayapaan. 3 linggo na mula nang umalis siya sa penthouse. 3 linggo mula nang magbago ang lahat. Ngayon, ang kanyang mga araw ay umiikot sa pag-aalaga sa kanyang nanay Teresita, na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan, at sa pag-aalaga sa sarili niya at sa batang nasa kanyang sinapupunan. Sa umaga, tutulungan niya ang kanyang ina sa kanilang munting hardin, magtatanim ng mga gulay at bulaklak. Ang paghawak sa lupa ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang ginhawa, na para bang kinokonekta siya nito sa isang bagay na tunay at matatag. Ara, anak, magpahinga ka na, sabi ng kanyang ina isang hapon, habang abala si Ara sa pagdidilig ng mga halaman. Ang mga mata ni Nanay Teresita ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Alam niyang nasaktan niya ang kanyang ina, ngunit sa kabila ng lahat, nariyan pa rin ito para sa kanya. Okay lang po ako, Nay, ngiti ni Ara. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon ay bahagya ng lumalaki. Malakas kami ng baby ko. Maraming beses niyang narinig ang balita sa radyo tungkol sa Alcazar Holdings. Ang pagbulusok ng kanilang stocks. Ang pag-atras ni Katrina Imperial. Ang hindi inaasahang press conference ni Miguel Alcazar na nagdedeklara ng digmaan sa sinumang sumubok na durugin ang kanyang pamilya at kumpanya. Ngunit wala na si Ara doon. Wala na siya sa gulo. Sa loob ng kanyang tahanan, sa Laguna, natagpuan niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Nang hapong iyon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang banayad na sipa sa kanyang tiyan. Napangiti siya. Hi, baby, bulong niya. Sana maging malakas ka tulad ni nanay. Miguel Migs Alcazar. Ang biyahe papuntang Laguna ay tila walang katapusan. Ang bawat metro na papalayo sa syudad ay parang isang hakbang papalapit sa kanyang kaligtasan. Hindi na mahalaga ang mga board meeting. Hindi na mahalaga ang mga investors. Ang tanging mahalaga ay ang mahanap si Ara. Matapos ang galit at pagsisisi, lumitaw ang isang bagong damdamin, ang matinding pagnanais na itama ang lahat. Naging malinaw na sa kanya ang lahat. Ang oyayi, ang cufflink, ang mga anino ng alaala, lahat ay itinuro siya kay Ara. Ang babaeng akala niya ay isang kontrata lang, ay ang kanyang tadhana. Ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Sir, malapit na po tayo, sabi ng driver. Kinabahan si Miguel. Paano siya haharap kay Ara? Paano siya magpapaliwanag? Matapos ang lahat ng kanyang ginawa, may karapatan pa ba siyang humingi ng anuman? Huminto ang kotse sa harap ng isang maliit, simpleng bahay. Parehong-pareho sa nakita niya sa background check. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang data point lang. Ito ang tahanan ng babaeng hinahanap niya. Bumaba si Miguel, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Lumakad siya sa bakuran hanggang sa harap ng bahay. Nandoon si Ara. Nakaupo sa isang silya sa labas, hinahaplos ang kanyang tiyan, at nakangiti habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Combined year. Narinig ni Ara ang mga yabag. Napalingon siya, at sa isang iglap, tila tumigil ang mundo. Si Miguel. Hindi ito ang si na nakita niya sa opisina. Hindi ito ang taong may malamig na tingin at blangkong mukha. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay may gulo-gulong buhok, pagod ang mga mata, at puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, ngunit malinaw na matindi. Wala itong suot na suit. Isang simpleng polo shirt lang at pantalon. Para itong isang ordinaryong tao. Isang nawawalang tao. Ara, mahinang tawag ni Miguel. Ang boses nito ay puno ng pangungulila. Napatayo si Ara, pero ang mga paa niya ay tila nakadikit sa lupa. Nag-aalangan. Naguguluhan. Lumapit si Miguel, dahan-dahan, na parang ayaw siyang takutin.
Huminto siya sa harap niya. Ara, ulit nito, ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Patawad. Patawad sa lahat. Naramdaman ni Ara ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Patawad? Bakit? Hindi ko alam kung paano sisimulan. Kung paano ipapaliwanag. Pero kailangan mong marinig, nagsimula si Miguel, ang boses ay nanginginig. Naaalala mo ang gabing tinanong kita tungkol sa kantang iyon? Ang Oyay. Tumango si Ara, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. May isang aksidente. Maraming taon na ang nakalipas. Nasa kotse ako kasama ang mga magulang ko. Isang malaking trahedya, sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Namatay sila. Ako lang ang nakaligtas. Nasa loob ako ng wasak na kotse, mag-isa. Takot na takot. Akala ko katapusan ko na. Pero may dumating. Isang bata, patuloy ni Miguel, tiningnan siya ng matindi. Isang batang babae. Niyakap niya ang kamay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. At inawit niya ang kantang iyon. Ang Oyay na inaawit ng nanay mo. Kinuha ni Miguel mula sa kanyang bulsa ang lumang cufflink. Ang cufflink na iniwan ni Ara. Ito, sabi niya, inilapag sa palad ni Ara. Nawala ito sa akin noong gabing iyon. Ang tanging bagay na natira sa akin mula sa aksidente. At ngayon, alam ko kung sino ang may hawak nito sa lahat ng panahong iyon. Napatitig si Ara sa cufflink sa kanyang palad. At pagkatapos, naunawaan na niya. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang pelikula. Ang madilim na kalsada. Ang wasak na kotse. Ang dugo. Ang isang batang lalaki na nakahiga, umiiyak. At siya, na isang maliit na bata lang noon, na may dalang kakaibang tapang, ay lumapit at hinawakan ang kamay nito. Iyon. Siya. Si Miguel. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Ara. Ang mga luha ay bumuhos muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng lungkot o takot. Ito ay luha ng gulat, ng pagkilala, at ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ikaw, Lee. Bulong ni Ara. Ikaw ang batang iyon. Tumango si Miguel. Ang kanyang mga mata ay may luha na rin. Matagal kitang hinanap, Ara. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw pala ang tadhana ko. Umurong si Miguel, lumuhod sa harap niya, hindi na ang si, kundi isang lalaking nagmamakaawa. Ara, alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi dahil sa kontrata. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa nararamdaman ko para sa'yo. Dahil sa tadhana natin. Hinawakan ni Ara ang mukha ni Miguel. Ang mga mata nito ay puno ng totoo at dalisay na pagmamahal. Isang pagmamahal na lampas pa sa anumang kontrata. Miguel. Niyakap ni Ara si Miguel ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa balikat nito. Sa loob ng kanyang yakap, naramdaman ni Miguel ang pagkakumpleto. Ang paggaling. Ang pag-uwi. Makalipas ang ilang buwan. Ang langit sa Laguna ay maliwanag, ang hangin ay sariwa. Nakaupo si Ara at Miguel sa isang bench sa harap ng kanilang munting hardin. Si Ara, na ngayon ay nasa kanyang ika-8 buwan, ay nakasandal kay Miguel. Hawak ni Miguel ang kanyang tiyan, at mahina niyang inawit ang Oyay. Sa ugoy ng duyan, matulog ka na, bunso. Ngumiti si Ara. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kontrata. Hindi na ito isang gintong hawla. Ito ay isang tahanan. Isang tahanan na itinayo sa sakit, sa pagtatago, at sa huli, sa paghahanap ng tadhana sa pinakamadilim na sandali. Hindi kami pinagtagpo ng isang kontrata, bulong ni Ara, ang mga mata ay nakatingin sa papalubog na araw. Yumakap ng mas mahigpit si Miguel. Matagal na pala kaming pinagtagpi ng tadhana. At sa wakas, natagpuan na namin ang daan pauwi sa isa't isa. Ang kanilang anak ay gumalaw sa loob ng sinapupunan ni Ara, isang paalala na ang kanilang pag-ibig ay hindi lang isang katapusan, kundi isang bagong simula. Sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa bawat kabanata ng ang ating tadhana, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Ang paglalakbay na ito kasama sina Ara at Migs ay isang emosyonal na karanasan para sa akin bilang inyong manunulat. Bawat pagtawa, bawat luha, bawat pagsubok na kanilang hinarap ay parang personal kong naramdaman. Naging bahagi sila ng aking mundo at umaasa akong naging bahagi rin sila ng inyo.
Sa pamamagitan ng kanilang kwento, nais kong ipaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakikita sa mga matatamis na salita o sa mga ingranding kilos. Madalas, ito ay matatagpuan sa pinakamadilim nating sandali, sa mga taong hindi natin inaasahan, at sa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi maging sa ating sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa sa kabila ng sakit, at pagtuklas ng tadhana sa mga koneksyong nilikha hindi lang ng pagkakataon, kundi ng panahon at ng puso. Sana ay naiwan kayo ng kwentong ito na mayroong ngiti sa inyong mga labi at isang mainit na pakiramdam sa inyong mga puso. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin, mga aral na natutunan nyo at ang inyong mga paboritong bahagi. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Ang inyong suporta ang aming